Ano, mukhang sapat na siguro itong mga nakalap nating halamang gamo. Kita mo, may mga ugat din dito na ayon kay maestro, ay may kakayahang magpagaling ng iba't ibang sakit. Tama ka kuya, at kung sakaling may kulang pa tayo, pwede naman tayong bumalik dito kahit kailan. Tutal, tayo lang naman ang kumukuha ng mga halamang gamot sa lugar na ito. Sage, tara na. Sigurado ako na dadaanan pa ito ni maestro sa isang ritual para mas lalo pang tumapang ang bisa nito. Halika na kuya, pumunta na tayo sa bahay ni Maestro Arcadio at ihatid ang mga nakalap natin. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabanong, sa mga kabangers, at sa ating mga kayanggaw. Maaari ninyo na lang po akong tawaging Gavino. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang karanasang pinagdaanan namin ng kapatid kong si Floresca. Sa panahong ito, nagsisimula pa lamang kaming mag-aral ng panggagamot. Muli, ako po si Gavino, at ito ang aking kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung maaari ay pindutin nyo muna ang subscribe buton kung bago pa lamang kayo sa ating channel. Huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa iba pa naming channel tulad ng Pamela Lamil at Kabanong version 2.0. Kung ang channel na makikita ninyo ay wala sa mga nabanggit ko at hindi rin ang aking larawan ang nasa profile, hindi po yon amin. Huwag natin itong suportahan. Iwasan nating mag-subscribe o kung nakasubscribe na kayo, mas mabuting i-unsubscribe ninyo dahil kinokopya lamang nila ang aming mga video. Nakikiusap ako sa inyo na suportahan lamang ang mga opisyal naming channel. Mag-iwan na rin kayo ng komento at pindutin ang like button. Napakalaking tulong po nito sa aming channel at taos puso ko itong ipinagpapasalamat. Ngayon, magpatuloy na tayo sa kwento. Noong mga panahong iyon, ako at ang kapatid kong si Floresca ay nagsasanay pa lamang sa panggagamot sa ilalim ng paggabay ni Maestro Arcadio. Isang araw, inutusan niya kaming mangolekta ng mga halamang gamot na gagamitin niya sa mga darating na gamutan. Habang pauwi na sana kami, bigla akong napahinto. Sandali, parang may narinig akong sigaw. Mukhang boses ng isang bata. Nga kuya, parang doon nang gagaling. Baka nangangailangan siya ng tulong. Halika, hanapin natin siya. Hindi natin pwedeng balewalain iyon. Baka may masamang mangyari. Tama ka, tara na. Pero sandali, parang papunta sa gubat ang tunog. Paano kung may masamang balak ang taong iyon sa bata? Bilisan na natin. Teka, si Kapitan iyon. Ano kaya ang ginagawa niya rito? Lapitan natin siya at sabihin ang narinig natin. Habang papalapit kami kay Kapitan Hilario, napansin kong tila balisa siya. Halatang may matinding pag-alala sa kanyang mukha. Nang makalapit kami, agad ko siyang tinanong kung ano ang nangyayari. Nagulat siya at mabilis na napalingon sa paligid na para bang may hinahanap. Hinahanap ko ang anak ko. Naligo lang siya sa ilog pero nang balikan ko, wala na siya. May nakita ba kayo? Kapitan, kaya po kami lumapit sa inyo ay dahil may narinig kaming sigaw ng isang bata na tila humihingi ng tulong. Diyos ko, baka ang anak ko iyon. Saan nanggaling ang boses na narinig ninyo? Huwag po kayong mag-alala kapitan, mahahanap natin siya. Puntahan natin ang loob ng gubat, baka hindi pa sila nakakalayo. Maraming salamat sa inyo, Gavino at Floresca. Malaking tulong ito. Saka na po kayo magpasalamat, Kapitan. Mas mahalaga na mahanap natin si Matt at mailigtas siya sa kung sino mang kumuha sa kanya. Tumango si Kapitan Hilario at agad kaming pumasok sa gubat. Ngunit nagtataka ako dahil biglang nawala ang sigaw na narinig namin kanina. Hinanap namin ang bata sa iba't ibang bahagi ng gubat, pero wala kaming nakita. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Sigurado akong malapit lang siya rito. Hindi ako uuwi nang wala siya. Kapitan, baka mas mabuti kung humingi na tayo ng tulong sa mga tanod ninyo o kaya ay lumapit na rin kayo kay Maestro Arcadio. Malaki ang maitutulong niya. Sige, kung hindi ko pa rin siya mahanap, gagawin ko iyon. Siya na ang huling pag-asa ko. Kung nais ninyo, maaari pa rin kaming tumulong sa paghahanap. Huwag na. Mas mabuting umuwi na kayo at ipaalam sa maestro ang nangyari. Sabihin ninyo rin na nais ko siyang makausap. Sige po kapitan, ipapaabot namin iyon. Halika na Floresca, kailangan malaman agad ni maestro ang nangyari. Sana ay maagapan pa at may ligtas ang bata. Sige kuya, kapitan, mauuna na po kami. Pakiusap, huwag ninyo kalimutang iparating ang mensahe ko kay Maestro Arcadio. Tumango kami at agad na naglakad papunta sa bahay ng aming guro. Habang naglalakad, hindi ako mapakali at panay ang lingon ko sa paligid. Ngunit kahit lumayo na kami sa ilog,
wala na kaming narinig na anumang sigaw. Ano kaya ang nangyari sa bata? Sino ang kumuha sa kanya? Hindi ako naniniwala na tao ang may kagagawan nito. Kung tao iyon, dapat may bakas tayong nasundan. Sa tingin ko, isang engkanto ang dumukot sa kanya. Posible kuya, baka dadalhin siya sa kanilang mundo at gawing alipin. Hindi pa tayo sigurado, Floresca. Mas mabuting ipaalam muna natin ito kay maestro. Alam kong matutulungan niya tayong mahanap ang bata. Sige, dalhin na rin natin ang mga halamang gamot na ito sa kanya. Mabuti na rin iyon para makauwi tayo agad at makapagpahinga. Pagod na rin ako. Nga kuya, at sigurado rin na may mga pasyente tayo bukas kaya nagpakuha si maestro ng mga gamot. Habang nasa gitna kami ng paglalakad, may napansin kaming grupo ng mga kakaibang tao. Nakasuot sila ng may itim na damit at may suot na salako. Mabilis silang naglalakad papunta sa gubat, kaya lalo kaming naghinala na may kinalaman sila sa pagkawala ng anak ni Kapitan Hilario. Kuya, pakiramdam ko kailangan nating bumalik. Kung tama ang hinala ko, papunta sila sa pinakadulong bahagi ng gubat, kung saan may sinasabing lihim na lagusan patungo sa paanan ng bundok. Hindi ba may kuweba roon? Mula pagkabata, pinagbabawalan na tayo ni nanay at tatay na pumunta roon. Nga, kung may kinalaman sila sa pagkawala ni Matt, malamang doon natin siya matatagpuan. Sabihin na lang natin kay Maestro Arcadio. Siya ang mas nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Sige kuya, bilisan natin para makarating agad sa bahay ni Maestro. Pagdating namin, agad niya kaming pinagbuksan. Ngumiti siya nang makita ang mga dala naming halamang gamot at pinapasok kami. Inalok niya kami ng kape habang nagpapahinga. Doon namin ikinuwento ang tungkol sa nawawalang anak ng kapitan at iminungkahi na bumalik upang tumulong sa paghahanap. Huwag na kayong makialam pa. Baka mapahamak lang kayo. Hindi natin alam kung anong nilalang ang kumuha sa bata. Pero paano po ang anak ng kapitan? Gusto niya kayong makausap. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala. Huwag na kayong sumali pa. Sige po maestro, pero kung kailangan ninyo ng tulong, handa po kami anumang oras. Maraming salamat sa inyo, mga masisipag kong estudyante. Maestro, may alam po ba kayo tungkol sa sinasabing lihim na lagusan papunta sa bundok? May nakita po kasi kaming mga kakaibang tao kanina na tila may kakaibang anyo. Baka sila ang may kagagawan nito. Possible bang guni-guni lamang iyon? Baka mga engkanto lamang na naglalakbay. Hayaan na ninyo iyon, hindi na sila babalik. Sige po maestro. Pagkatapos naming uminom ng kape, nagpaalam na kami. Sinabi niyang maghahanda siya para sa pakikipagkita kay Kapitan Hilario. Habang paalis kami, napalingon ako at nakita ko siyang nakatayo at nakamasid sa amin. Napalunok ako ngunit hindi ko na ito sinabi kay Floresca at nagpatuloy na lang kami sa paglalakad. Pagdating sa bahay, kakain lang ako at matutulog. Sigurado akong nakapaghanda na si Nanay Pilar ng hapunan. Ako rin kuya, kailangan na nating magpahinga. Iwan muna natin ang mga problemang ito, lalo na ang pagkawala ng mga bata. Darating din ang oras na lalabas ang katotohanan. Pero ang iniisip ko, baka may masamang mangyari sa kanila. Naiisip ko rin iyon kuya, pero sa ngayon wala pa tayong sapat na kakayahan para iligtas sila. Hindi pa naman tayo ganap na bihasang albularyo. Pero para sa akin, kapag dumating ang sandaling maramdaman kong kailangan na ako ng mga tao rito, hindi ako magdadalawang isip na tumulong sa kanila. Huwag kang mag-alala kuya, kapag dumating ang panahong iyon, nandito ako para sumuporta sa iyo. Hindi kita iwan. Kuya Gavino, magkasama tayo sa laban. Salamat, Floresca. Pagdating namin sa bahay, nagpasya kaming kumain muna at magpahinga. Sa mga sumunod na araw, naging maayos at normal naman ang takbo ng aming pamumuhay. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog, bigla akong nagising. May kakaibang kaba akong naramdaman, kaya agad akong bumangon at sumilip sa bintana. Sa ganoong sandali, may narinig akong mga yabag na tila marahang tumatakbo sa labas. Sinuri ko ang paligid at naisip kong bumaba upang alamin kung ano yon. Ngunit agad akong napigilan ni nanay. Kung ako sa'yo, huwag ka nang bumaba. Hindi mo alam kung anong maaring naghihintay dyan. Baka mapahamak ka lang. Gusto ko lang naman po sanang makasigurado. Nay, parang may mga aswang na gumagala sa baryo natin. Baka may gawin sila sa atin o sa mga alaga nating hayop. Hayaan mo na iyon. Tandaan mo, nagsisimula ka pa lang bilang albularyo. Ano naman ang magagawa mo laban sa mga aswang kung sakali? Napailing na lang ako. Wala po ba talaga kayong tiwala sa akin? Hindi naman sa ganoon, anak.
Ayaw ko lang na mapahamak kayo ni Floresca. Kayo na lang ang meron ako, at hindi ko kakayanin kung may mangyari pa sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, inay. Hindi kami mawawala sa inyo. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang kapatid ko. Salamat anak, at naiintindihan mo ako. Siguro kung nandito lang ang tatay mo, tiyak na ipinagmamalaki ka na niya. Hindi naman po siguro, ne. Wala pa naman po akong napapatunayan. Paano mo nasabing wala? Isa kang masunuring anak, mabuting kapatid, at mahusay na estudyante ni Arcadio. Bigla akong napaisip, Nay, matagal na po ba talagang nakatira dito si Maestro Arcadio? Hindi ko na maalala kung kailan siya dumating. Basta ang alam ko, galing siya sa ibang lugar. Mula nang dumating siya rito, tila naging mas maunlad ang baryo natin. Kaya nga pati si Kapitan ay malapit sa kanya. Nga po, pero ang nakakapagtaka, parang binaliwala na lang nila ang nangyari kay Matt. Si Matt ba? Iyong anak ni Kapitan Hilario. Hayaan mo na iyon. May mga bulong-bulungan nga na kumakalat na alam nila kung nasaan ang bata. Talaga po? Kung ganoon, bakit hindi pa rin siya nakakabalik? Kung tutuusin, pati si Kapitan ay tila tumigil na rin sa paghahana. At si Maestro naman ay pinayuhan kaming huwag nang makialam dahil delikado raw. Mas mabuti sigurong sundin ninyo si Maestro Arcadio. Guro ninyo siya at alam niya ang tama at mali. Sage po, ne, bumalik ka na sa pagtulog. Huwag mo nang intindihin ang mga ingay sa labas. Marahil ay hayop lang iyon na napadaan. Tumango ako at pinili kong sundin ang sinabi ni nanay. Bumalik ako sa higaan at makalipas ang ilang sandali, muli akong nakatulog. Kinabukasan, dahil araw ng pagpunta namin kay Maestro, maaga kaming nagising ni Floresca. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam kami kay Nanay Pilar. Siguraduhin ninyong makauwi kayo bago dumilim. Baka kung saan na naman kayo mapunta. Huwag po kayong mag-alala. Nay, wala naman pong ipapagawa sa amin si Maestro. Hindi rin po kami sigurado kung nasa bahay siya ngayon. Mas mabuti kung doon na lang kayo sa mas maikling daan dumaan para kung sakaling may lakad siya, maabutan ninyo. Sige po, doon na lang kami dadaan. Baka makasalubong pa namin si Kapitan Hilario. At kung sakali, ewan ko po, Nay, simula nang mawala ang anak niya, parang nagbago siya. Hindi na siya tulad ng dati. Iyon din ang napapansin ko. Pero anuman ang dahilan ng pagbabago niya, darating din ang panahon na malalaman natin iyon. Ano bang binabalak mo, Gavino? Kung ano man iyon, mas mabuting huwag mo nang ituloy. Hayaan mo na si Kapitan. Hanggat wala siyang sinasaktan, hayaan na lang natin siya. May punto po kayo, Nay. Sige, umalis na kayo at bilisan ninyo para maabutan ninyo ang Maestro. Nagpaalam na kami at naglakad papunta sa bahay ni Maestro. Habang nasa daan, may narinig kaming ingay mula sa bukana ng gubat. Napatingin kami sa isa't isa at nagpasya kaming silipin kung ano iyon. Nang makalapit kami, halos mapalunok ako nang makita ko ang isang kalabaw na bukas ang tiyan. Wala nang laman loob at puno ng sugat ang katawan. Ano kaya ang nangyari sa kalabaw na ito? Kuya, parang inatake ng mabangis na hayop. Hindi hayop ang may gawa niyan kundi aswang. Walang hayop ang kayang gumawa ng ganoong kalupit na paraan. Paano ka nakakasiguro? Ano ang basehan mo? Kagabi, may narinig akong kakaibang ingay. Ramdam kong hindi iyon gawa ng karaniwang hayop. Iba ang pakiramdam ko kaya sigurado akong aswang ang may kagagawan. Malamang sila rin ang umatake sa kalabaw na ito. Kung alam mo pala, bakit hindi ka bumaba kagabi? Sana ginising mo ako para may kasama ka. Paano ako bababa kakasilip ko pa lang sa bintana? Pinigilan na agad ako ni nanay. Gusto ko nga sanang alamin iyon. Hayaan mo na kuya. Naiintindihan ko kung bakit ganoon tayo pinoprotektahan ni nanay. Nga, tara na nga, baka hindi pa natin maabutan si Maestro Arcadio. Tama ka, hindi naman mabubuhay ang kalabaw kahit titigan pa natin ito buong araw. Napangiti ako sa sinabi ni Floresca at iniwan namin ang lugar. Nagpatuloy kami sa paglalakad papunta sa bahay ni Maestro. Nang malapit na kami, napansin naming sarado ang pinto at mga bintana. Kahit ganoon, lumapit pa rin kami. Kuya, sa tingin ko mas mabuting magbantay na tayo sa baryo. Baka mahuli natin ang aswang at mapatay sila. Huwag muna, Floresca. Isang beses pa lang silang umatek. Pero kapag inulit nila, hahabulin ko sila saan man sila magtago. Sandali kuya, tingnan mo iyon. Hindi ba si Kapitan Hilario iyon? Bakit nakaitim siya at may suot na salakot? Parang iyon din ang suot ng mga taong nakita natin kanina. Nga,
Bakit kaya ganoon ang kanyang suot? Hindi natin alam. Halika, sa likod na lang tayo tumawag kay maestro para mas marinig niya tayo kung nasa loob siya. Sige kuya, doon na lang tayo pumwesto. Pumunta kami sa likuran ng bahay ni maestro. Pagdating namin doon, napansin namin ang kakaibang amoy na hindi namin maipaliwanag. Ilang beses kaming tumawag ngunit walang sumasagot. Dahil sa tindi ng amoy, napilitan kaming takpan ang aming ilong. Nagtaka ako kung bakit may mga taong galing sa bahay niya kanina, pero ngayon ay wala ni isa. Ilang ulit kong sinilip ang loob ngunit wala talagang tao. Umuwi na lang tayo kuya. Baka mas mabuti kung bumalik na lang tayo mamaya. Posibleng may pinuntahan siya. Nga, kilala naman natin si maestro. Madalas siyang tumulong sa iba't ibang lugar. Sige kuya, magpaalam na lang tayo kay nanay mamaya. Mas mabuti nga iyon, alam mo namang nag-alala siya sa atin. Sandali kuya, may nakita akong sako sa ilalim ng bahay. Ano kaya ang laman yon? Parang mabigat. Hayaan mo na iyon. Baka mga lumang gamit lang iyon ni maestro na itatapon na niya. Hindi kuya, may kakaiba akong nararamdaman tungkol dyan. Sandali lang at titingnan ko. Bantayan mo ako, tawagin mo agad ako kapag may ibang taong dumating. Sige na. Magbabantay na rin ako sa paligid para masigurado kung may paparating dito. Dahil wala naman si maestro, pinanood ko na lang si Floresca habang papasok siya sa silong ng bahay ng aming guro. Pagdating niya roon, agad niyang sinuri kung ano ang laman ng sako. Napansin ko pang napailing siya, kaya sinenyasan ko siyang umalis na at lumapit sa akin. Tinanong ko siya kung ano ang nakita niya, at ayon sa kanya, mga lumang damit lang daw iyon at may ilan ding kasuotang pambata. Dahil naisip naming malamang gabi pa uwi si maestro, nagpa siya kaming bumalik na muna sa bahay. Pagdating namin, agad kaming tinanong ni nanay, bakit ang aga niyong umuwi? Wala ba si Arcadio sa bahay niya? Wala po, Nay. Hindi nga po namin alam kung saan siya nagpunta. Pero may nakita po kaming mga taong lumabas mula sa bahay niya. Sigurado ba kayo? Paano nangyari iyon? Hindi rin po namin alam, Nay. Basta isa po sa kanila si Kapitan Hilario. Nakita pa po namin na nakasuot siya ng itim na damit, parang sapari, at may suot ding salako. Iyon din po ang kasuotan ng mga taong nakita namin noong nawala si Matt. Hindi kaya totoo ang mga kumakalat na usap-usapan? Kung ako sa inyo, mas mabuti sigurong huwag muna kayong manghimaso. Hayaan ninyo si Arcadio na magpaliwanag tungkol dyan. Baka nagkakamali lang tayo. Hindi po pwedeng pabayaan na lang iyon. Nay, paano kung sa susunod ay mas marami pang bata ang mawala sa baryo natin? Pagkatapos ng maikling pag-usap, nagpasya muna kaming tumulong ni Floresca sa mga gawaing bahay. Nagpahinga lang kami sandali bago dumating ang oras ng tanghalian. Pagkatapos naming kumain, nagpatuloy kami sa mga gawain sa bahay. Iyon na lang ang naging pasasalamat ni nanay sa amin sa araw na iyon. Pagsapit ng gabi, matapos kaming maghapunan, hinintay namin ni Floresca na makatulog si nanay bago kami umalis ng bahay. Kuya, sigurado ka ba sa gagawin natin? Gabi na, at wala ng tao sa labas sa ganitong oras. Floresca, pupunta lang naman tayo sa bahay ni maestro at babalik din agad pagkatapos. Bonus na lang kung mahuhuli natin kung anuman ang gumugulo sa baryo. Ikaw ang bahala, kuya. Basta kahit anong mangyari, walang iwanan. Naman, ako ang bahala sa'yo. Kung aswang nga ang gumagala rito, hindi ko hahayaang mapahamak ka. Basta manatili ka lang malapit sa akin. Sige kuya, pero ano kaya ang pakay ni Kapitan Hilario at bakit parang nagbago siya? Para siyang kabilang sa isang kakaibang grupo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka may makarinig at isumbong pa tayo. Pero kuya, seryoso ako. Paano kung may ginagawa si maestro na sila-sila lang ang nakakaalam? Baka kasama niya ang mga taong nakaitim. Hindi ko rin alam. Pero kung makarating tayo roon at makita natin siyang kasama ng mga iyon, baka may matuklasan tayo. Kailangan lang nating maging maingat. Sasagot pa sana ako ngunit may narinig akong ingay sa di kalayuan. Agad kong sinenyasan si Floresca na manahimik. Tumango naman siya at sabay naming kinumpirma na may gumagalaw nga. Tahimik naming sinundan ang pinagmumulan ng ingay at laking gulat namin nang makita naming si Kapitan Hilario pala iyon. Nagmamadali siyang maglakad kaya para hindi niya kami mahalata, bahagya kaming dumistansya sa kanya. Saan kaya papunta ang kapitan? Kuya, hindi ko alam. Sandali, naalala mo ba ang tungkol sa lihim na lagusan na minsan nating natanong kay maestro? Mukhang doon siya papunta.
Kung susundan natin siya, baka mapahamak tayo. Hindi natin alam kung ano ang nasa loob. Alam kong delikado, lalo na't ipinagbabawal iyon. Pero paano natin malalaman ang ginagawa niya kung hindi natin susundan? At baka haka-haka lang din ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na nagbabantay roon. Hindi pa rin tayo sigurado. Sige na nga kuya, sundan na natin siya. Ihanda na lang natin ang mga itak natin. Baka bigla tayong atakihin ng kung anong nilalang. Na, lagi naman akong handa. Sige, Floresca, mauna ka na at ako na ang bahala sa likuran. Sige kuya, pero huwag kang lalayo sa akin. Hindi kita pababayaan. Ako pa ang mapapagalitan ni nanay kapag may nangyari sa'yo. Napangiti si Floresca sa sinabi ko. Sinundan namin si Kapitan Hilario hanggang sa makita naming pumasok siya sa isang tagong lagusan. Hindi iyon madaling mapansin dahil natatakpan ito ng makapal na halaman. Pagkapasok niya, agad din kaming lumapit ni Floresca. Floresca, mas mabuti siguro kung dito ka na lang muna. Ako na lang ang papasok para tingnan kung ano ang nasa loob. Akala ko ba walang iwanan? Bakit mo ako iwan dito? Nga, pero hindi natin alam kung anong naghihintay sa loob. Baka mas delikado roon. Dito ka muna at magtago. Hindi rin naman ako magtatagal. Kung iyon ang mas makakabuti, sige kuya. Mag-ingat ka at bumalik ka agad. Sige, alamin ko lang kung ano ang ginagawa ng kapitan at babalik din ako agad. Agad akong pumasok sa lagusan. Mas lumakas ang tibok ng puso ko habang dahan-dahan akong naglalakad sa dilim, kinakapa ang daan. Maya-maya, may narinig akong mga yabag sa unahan at agad kong naisip na si Kapitan Hilario iyon. Nang makita ko ang mahinang liwanag sa di kalayuan, agad kong naunawaan na iyon na ang labasan ng lagusan. Pagkakita ko na lumabas na si Kapitan Hilario roon, binilisan ko rin ang aking hakbang hanggang sa makarating ako sa bungad. May sumunod ba sa'yo? Pakiramdam ko may ibang presensya akong naramdaman. Wala po, pinuno. Bago ako pumasok sa lagusan, sinigurado ko munang walang tao sa paligid. At isa pa, tayo lang naman ang nakakaalam ng lihim na daanang iyon. Mabuti kung ganoon. Halika na, pumasok na tayo sa kuweba. Ipapakita ko sa iyo ang mga batang nakuha natin. Kumpleto na sila. Hinihintay na lang natin ang kabilugan ng buwan. Sakto po, bukas na ang kabilugan. Sa wakas, magagawa ko na ring maibalik sa buhay ang aking asawa. Magtiwala ka lang, Hilario. Tulad ng iba, kailangan buo ang pananampalataya mo para matupad ang iyong hiling. Opo, pinuno. Huwag po kayong mag-alala. Buo ang tiwala ko sa inyo. Mabuti kung ganoon. Halika na at pumasok. Sumunod ka sa akin. Napalunok ako nang marinig ko ang usapan nila. Parang pamilyar sa akin ang boses ng kausap ni Kapitan Hilario. Ngunit hindi ko makita ang kanyang mukha dahil natatakpan ito ng talukbong na halos tumakip sa kabuuan ng kanyang anyo. Nang tuluyan silang pumasok sa kuweba, lumapit ako sa bungad at sinuri ang paligid. May iba pa akong naaninag sa loob kaya nakaramdam ako ng matinding kaba. Gusto kong hanapin kung nasaan ang mga bata, ngunit alam kong delikado ang basta pumasok. Kuya, ano ang nakita mo? Pumasok ba sila sa loob ng kuweba? Floresca, hindi ba sinabi ko na maghintay ka lang doon? Babalik din naman ako. Narinig ko ang usapan nila, may mga batang dinukot sila kaya gusto ko sanang sumunod. Bakit hindi ka pa pumasok? Baka patayin na nila ang mga bata. Huwag, marami sila sa loob at nagliliyab ang mga mata nila. Sigurado akong mga aswang sila, kasama na si Kapitan Hilario. Ano? Sigurado ka kuya? Kaya pala kakaiba ang kilos niya kanina. Napansin kong panay ang lingon niya at tila naglalaway pa. Sino naman ang kasama niya? Sino ang kausap niya roon? Hindi ako sigurado, pero parang pamilyar ang boses. Parang kay Maestro Arcadio. Pero imposible naman na siya iyon. Kilala natin siyang isang matuwid na albularyo. Hindi niya ipagpapalit ang kanyang tungkulin para maging aswang. Iyon din ang iniisip ko. Sigurado akong hindi siya ang pinuno ng mga iyon. Malabong mangyari iyon. Sandali, may naririnig akong mga yabag. Kuya, baka palabas na sila. Sige, magtago muna tayo. Baka kung ano ang gawin nila kapag nakita tayo. Kuya, doon sa likod ng malaking bato, hindi nila tayo mapapansin. Tama, doon tayo. Kita rin natin ang lalabas kung sakali. Pagkapwesto namin sa likod ng malaking bato, may 6 na nilalang na nakasuot ng itim ang lumabas. Pagkatapos, hinubad nila ang kanilang mahahabang kasuotan at bigla silang nag-anyong malalaking aso. Tahimik ko silang pinanood
hanggang sa makalayo sila. Nang wala na sila, lumabas na rin kami sa aming pinagtataguan. Marami pala sila kuya. May naiwan pa ba sa loob? At kung sabay-sabay nila tayong atakihin, mahihirapan tayong dalawa. Ano na ang gagawin natin? Kawawa ang mga batang dinukot nila. Siguradong hinahanap na sila ng kanilang mga magulang. Kailangan nating humingi ng tulong kay Maestro Arcadio. Puntahan natin siya sa bahay niya. Kung natutulog man siya, gigisingin na lang natin at ipapaalam ang lahat ng nalaman natin. Tara na kuya, baka may iba pang aswang na makakita sa atin. Seiji, mag-ingat tayo. Baka inaabangan na tayo ng mga naunang umalis. Ihahanda ko na ang itak ko kuya, para kung sakaling umatake sila, handa akong lumaban. Mabuti, hindi natin kabisado ang lagusan, baka bigla silang sumulpot. Nang masigurado naming wala nang lalabas na aswang, mabilis kaming umalis ni Floresca. Ngunit pagpasok pa lang namin sa lagusan, may narinig kaming sigaw ng isang bata. Nais pa sanang bumalik ni Floresca, pero pinigilan ko siya. Baka panlilin lang iyon. Nagpatuloy kami, ngunit paglabas namin, biglang sumugod sa amin ang 6 na aswang. Lalaban tayo. Hindi tayo pwedeng tumakbo na parang mga daga na takot sa pusa. Sige kuya, handa na ako. Kailangan nating patayin sila para hindi sila makapagsumbong sa pinuno nila. Ayan na sila, maghanda ka. Ituon mo ang pansin mo. Kuya, gagawin ko. Kayo mga aswang, dapat kayong lipulin. Kayo ang dahilan kung bakit may nawawalang mga bata sa baryo at sa iba pang lugar. Hindi na kayo makakabalik sa inyong pinagtataguan. Kuya, sa kanan mo. Baka pagsabayin ka ng dalawa. Hindi mangyayari iyon, ako ang tatapos sa kanila. Kahit mabilis at maliksi ang mga aswang, nilabanan namin sila gamit ang aming mga itak. Sa una, ramdam kong dehado kami kaya nag-isip ako ng paraan. Dahan-dahan akong lumapit kay Floresca habang nakatuon sa kanya ang atensyon ng mga kalaban. Pagkatapos, umikot ako at umatake mula sa likuran. Sa isang iglap, napatumba ko ang 3 sa kanila. Lalong naging agresibo ang natitira, kaya ginawa namin ang lahat para mapabagsak sila. Kuya, ako na ang bahala sa 3 ito. Mas mahina sila kumpara sa mga napatay mo. Sigurado ka ba? Baka mapahamak ka. Magtiwala ka sa akin. Kailangan kong matutong lumaban. Mas matututo ako kung haharapin ko sila. Kung ganoon, Sage, babantayan ko ang labasan. Baka may dumating pa. Sige kuya, ako na ang bahala dito. Habang nakapwesto ako sa bungad, narinig ko ang mabangis na ungol ng mga aswang. Paglingon ko kay Floresca, nakita ko siyang patuloy na lumalaban. Hinayaan ko siya hanggang sa mapabagsak niya ang 3. Nakita ko kung paano niya tinapos ang mga ito, at nang makasiguro siyang wala na silang buhay, lumapit siya sa akin. Kuya, nakita mo ba? Napatay ko sila. Napakahusay mo Floresca. Talagang maasahan kita. Tara, pumunta na tayo kay Maestro. Kailangan niyang malaman ang lahat ng ito. Alam niya kung ano ang dapat gawin at matutulungan niya tayong tuluyang lipulin ang mga aswang. Tama ka kuya, bilisan na natin. Bago pa mahuli ang lahat, bukas na ang kabilugan ng buwan at tiyak na nasa panganib ang mga bata. Pero kahit papaano, nabawasan na natin sila ng 6. Hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Hindi natin alam kung gaano karami ang mga aswang sa loob ng kuweba. Palabas-pasok lang sila para maghanap ng mabibiktima. At higit sa lahat, hindi natin alam kung gaano kalakas ang kanilang pinuno. Siya ang dapat nating paghandaan dahil baka hindi natin siya kayanin. Hindi mangyayari iyon. Hanggat magkasama tayo at nagtutulungan, walang sinuman ang makakatalo sa atin. Tama ka Kuya Gavino, hindi tayo magpapatalo kahit kanino. Nagpasya kaming 2 na umalis at magtungo sa bahay ni Maestro Arcadio. Habang naglalakad, maingat kaming nakiramdam sa paligid. Sa kabutihang palad, wala kaming napansing sumusunod sa amin. Binilisan namin ang aming lakad hanggang sa matanaw na namin ang bahay ni Maestro. Nagtaka kami dahil wala man lang ilaw na nakasindi roon. Kahit ganoon, nagpatuloy kami hanggang makarating sa harap ng kanyang tahanan. Ilang beses naming tinawag si Maestro Arcadio, ngunit walang sumasagot. Kuya, mukhang wala pa si Maestro. Saan kaya siya nagpunta? Hindi ko rin alam. Maaring marami siyang pinuntahang pasyente, kaya hindi pa siya nakakabalik. Siguro balikan na lang natin siya bukas. Paano ang mga bata? Kailangan natin silang iligtas. Kung bukas pa tayo kikilos, baka huli na ang lahat. Sa tingin ko, hindi pa gagalaw ang mga aswang ngayon. Hihintayin pa nila ang kabilugan ng buwan.
Kung gagamitin nila ang mga bata sa ritual, siguradong ingatan nila ang mga ito. May punto ka rin kuya. Sa ngayon, mas mabuti siguro kung umuwi muna tayo. Nakapatay na tayo ng 6 na aswang. Kapag nakita nila ang mga bangkay ng mga iyon, siguradong hahanapin nila tayo. Tama ka, delikado kung manatili pa tayo rito. Baka bigla na lang tayong salakayin. Tara, umuwi na muna tayo. Agad kaming naglakad pabalik sa bahay at pagdating namin, maingat kaming kumilos dahil mahimbing pa ang tulog ni nanay. Nang makahiga ako, hindi pa rin mawala sa isip ko ang boses ng kausap ni Kapitan Hilario. Kalaunan, dahil sa pagod at pag-iisip, nakatulog na rin ako. Kinabukasan, maaga kaming nagising at agad kaming nagpaalam kay nanay para puntahan si maestro. Huwag kayong magtatagal. Maaga pa at hindi pa naman araw ng pag-aaral ninyo. Opo, ine. Magtatanong lang po kami kay Maestro Arcadio tungkol sa pagkawala ng mga bata rito sa baryo. Basta siguraduhin ninyong babalik agad kayo at huwag na kayong dadaan kung saan-saan. Opo, ne. Huwag po kayong mag-alala. May araw pa naman at wala pong mangyayaring masama sa amin. Sige, pero bago kayo umalis, kumain muna kayo. May nilaga akong saging sa kusina at may kanin na rin doon. Sige po, Tara Floresca. Kumain muna tayo para may lakas tayo. Nay, sabay na po kayo sa amin. Mamaya na ako. Hindi pa ako gutom. Kayo na muna. Habang kumakain kami, may narinig kaming usapan sa labas. Sumilip ako sa bintana at nakita kong mga taga-ibang baryo ang naroon. Naghahanap ng kanilang nawawalang mga anak. Napailing ako at sinabi ko kay Floresca ang aking nakita. Lalong tumibay ang hinala namin. Kaya agad naming tinapos ang pagkain at tinawag si nanay upang magpaalam muli. Pagkatapos noon, umalis na kami. Kung ganoon, marami-rami na pala ang mga batang dinukot nila. Kung hindi natin sila mapipigilan, baka maulit pa ito. Tama ka kuya, kaya kailangan nating ipaalam kay maestro ang lahat para magabayan niya tayo. Paano kung hindi siya pumayag? Kung sakaling tutol siya, tayo na lang ang gagawa ng paraan para puksain ang mga aswang at iligtas ang mga bata. Sandali, ibig sabihin may kinalaman din si Kapitan Hilario sa pagkawala ng sariling anak. Kaya pala ayaw niyang tumulong tayo noon. Nga, malamang kagustuhan niya iyon. Dapat siyang managot, niloko niya pati tayo. Kapitan pa man din siya ng baryo. Kung pababayaan natin siya, baka gawin pa niyang aswang ang mga tao rito. Hindi tayo papayag kuya. Kahit kapitan siya, hindi tayo dapat matakot sa kanya. Sasabihin ba natin kay maestro ang lahat ng nakita natin sa kuweba at ang laban natin sa mga aswang? Mas mabuti iyon. Kailangan niyang malaman para mabigyan tayo ng tamang gabay. Pero ewan ko, may kakaiba akong nararamdaman. Parang gusto kong itago muna ang ilang detalye sa kanya. Paano naman ang mga batang kailangang iligtas? Malapit na ang kabilugan ng buwan at wala tayong oras na sayangin. Tama ka, kahit kaunting pagkaantala, maaring ikapahamak ng mga bata. Bahala na, ang mahalaga ay may ligtas natin sila. Nagpatuloy ang pag-uusap namin hanggang sa hindi namin na malayang malapit na pala kami sa bahay ni maestro. Binilisan namin ang lakad at pagdating namin sa tapat ng kanyang bahay, ilang beses naming siyang tinawag. Sa kabutihang palad, naroon na siya. Pagkakita niya sa amin, pinapasok niya kami at nag-usap kaming tatlo. Maestro, mukhang lumalala na ang ginagawa ng mga aswang sa baryo. Marami ng batang nawawala at nag-alala na ang kanilang mga magulang. Sinabi ko na sa inyo, delikado ang sitwasyon kung makikisali kayo. Napag-alaman kong malakas ang kanilang pinuno at mahihirapan tayong kalabanin siya. Ano po ang dapat naming gawin? Hindi naman po pwedeng pabayaan na lang natin sila. Sa tingin ko po, hindi naman sila ganoon kalakas. Kagabi po may mga aswang na humarang sa amin. Nilabanan namin sila at napatay namin. Natagpuan na rin po namin ang kanilang pinagtataguan, pati ang kanilang pinuno. Dumaan kami sa isang lagusan at paglabas namin ay may kuweba roon. Sa tingin namin, doon nila dinadala ang mga bata dahil may narinig akong iyak. At may isa pa po kayong dapat malaman. Ano iyon, Gavino? Nakita rin po namin si Kapitan Hilario roon. Kausap niya ang pinuno ng mga aswang. Nakilala mo ba ang pinuno? Iyon po ang problema. Hindi ko siya nakita ng maayos. Nakasuot siya ng itim at may talukbong na parang kamatayan. Iyan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ninyo dapat pinakikialaman ang mga ganitong bagay. Ibig sabihin lang nito, napakalakas ng kanilang pinuno. Mas mabuti kung ako na ang bahala rito. Ngunit maestro, paano kung may mangyari sa inyo?
Kailangan ninyo ang tulong namin ni Kuya Gavino. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. At kung sakaling dumating ang oras na kakailanganin ko ang tulong ninyo, ako na mismo ang lalapit sa inyo. Sa ngayon, mas mabuti pang umuwi muna kayo at tulungan ang inyong ina sa mga gawain sa bahay. Hindi ko muna kayo tuturuan. Sige na, marami pa akong asikasuhin. Napatingin ako kay Floresca. Sa ekspresyon ng mukha niya, halatang naninibago siya sa asal ni Maestro. Kaya nagpa siya kaming magpaalam at nagsimula ng maglakad pauwi. Habang naglalakad, hindi namin maiwasang pag-usapan ang napansin namin sa aming guro. Baka gusto lang talaga niya tayong protektahan. Kilala mo naman si Maestro, ayaw niyang mapahamak tayo sa huli. Nga kuya, pero kung papayag lang sana siya na tumulong tayo o makisama sa kanya, mas mapapadali ang lahat. Ilang oras na lang ang hihintayin at tiyak na isasagawa na ng mga aswang ang plano nila. Ang hindi ko maintindihan, bakit gusto niyang mag-isa lang siyang kikilos? Ano kaya ang binabalak niya, Floresca? Lalabanan kaya niya ang mga aswang na iyon mag-isa? Paano kung sundan na lang natin siya kuya? Bukod sa malalaman natin ang tunay niyang pakay, makakatulong pa tayo agad kung sakaling mapahamak siya. May punto ka rin. Mamaya kapag dumilim na, alis tayo at babalik sa bahay niya. Susundan natin si Maestro Arcadio. Sige kuya, kung siya talaga ang sagot laban sa mga aswang, siguradong may plano na siya. Tama ka, kailangan nating malaman ang susunod niyang hakbang. Habang pauwi kami, may nakasalubong kaming mga tao na naghahanap sa kanilang mga nawawalang anak. Sa halip na sabihin sa kanila ang nalalaman namin, nagpasya kaming manahimik muna. Naisip ko na kapag nalaman nila ang tungkol sa kuweba, baka sugurin nila iyon at magdulot pa ng mas malaking problema. Posibleng makatakas ang mga aswang at magbago ng plano. Nang makaalis ang mga tao, napabuntong hininga ako. Mabuti na lang at hindi sila naging mapilit. At tama rin na hindi mo sinabi sa kanila ang tungkol sa kuweba. Kuya, kasi kung sinabi ko iyon, baka agad nilang puntahan at makatakas ang pinuno ng mga aswang. At si Kapitan Hilario, baka paikutin pa niya ang isip ng mga tao. Tama ka. Isa pa, maliwanag pa ngayon. Mahihirapan silang patunayan na aswang nga si Kapitan. Kuya, paano kung puntahan natin siya sa bahay niya? At pagkatapos, susubukan nating tanungin siya tungkol sa pinuno ng mga aswang. Huwag. Kapag ginawa natin iyon, agad niyang malalaman na may alam tayo. Sandali, paano kung siya na lang ang bantayan natin imbes na si Maestro? Magandang ideya iyon kuya. Mas madali nating malalaman ang koneksyon niya sa pinuno. Maaari pa natin siyang hulihin at gamitin para makakuha ng impormasyon. Kung ganoon, siya ang pagmamatyagan natin. Basta huwag lang tayong magpapahalata. May mga kapitbahay siya at baka may makapansin. Sa likod ng bahay nila, makapal ang mga halaman at hindi tayo agad makikita roon. Malapit pa iyon sa bahay niya, kaya madali nating mababantayan ang galaw niya. Sige, iyon ang gagawin natin. Pagdating namin sa bahay, tumulong muna kami sa mga gawain. Habang abala kami, ikinuwento ni Nanay Pilar ang tungkol sa mga taong naghahanap ng nawawalang mga bata. Ibinahagi rin namin ang naging pasya ni Maestro Arcadio, kaya nagulat din siya. Ipinaliwanag ko ang mga sinabi ni Maestro, ngunit hindi siya kumbinsido. Pakiramdam ko may iba siyang plano. Sana naman ay para sa ikabubuti ng lahat, lalo na sa inyong dalawa. Sana nga po, Nay, pero masakit lang sa loob na tila itinaboy niya kami. Gusto lang naman naming tumulong at iligtas ang mga inosenteng bata. Hayaan ninyo na, baka mas gusto niyang mag-isa. Pero kung sakaling may kinalaman siya sa nangyayari, gawin ninyo ang dapat gawin. Ano pong ibig ninyong sabihin, Nay? Baka kaya siya nagdadalawang isip ay dahil may alam siya. Posibleng iyon ang dahilan kung bakit ayaw niya kayong isama. Sa totoo lang po, balak namin siyang sundan. Pero natatakot kaming baka masira ang plano niya. Mas mabuti na huwag na ninyo siyang sundan. Baka kayo pa ang mapahamak. Hindi ninyo lubos na kilala ang maestro ninyo. Lumipas ang araw na iyon na tila normal lamang. Bago tuluyang dumilim, kumain na kami ni Floresca. Hinanda rin namin ang aming mga itak at pinahiran ng langis. Nais pa sanang sumama ni Nanay, ngunit pinigilan namin siya. Ipinaliwanag naming masyadong mapanganib ang aming gagawin, kaya mas mabuting manatili na lang siya sa bahay. Dahil plano naming bantayan si Kapitan Hilario, nagpaalam na kami kay Nanay Pilar. Paglabas namin ng bahay, napansin ni Floresca ang kakaibang hangin. Kuya, parang may kakaiba. Parang mabigat at may kakaibang amoy ang hangin. Napapansin ko rin.
Malamang nagsisimula ng magtipon ang mga aswang sa paanan ng bundok. Posibleng naghahanda na sila para sa ritual. Kung ganoon kuya, mas mabuti sigurong dumiretso na tayo sa lagusan. Kailangan nating makahanap ng mapagtataguan malapit sa kuweba. Pagkatapos, saka natin puntahan si Kapitan Hilario sa bahay niya. Kung naroon pa siya, susundan natin para matiyak kung ano talaga ang papel niya sa plano nila. Ikaw na ang bahala kuya. Kapag wala na siya roon, diretso na tayo sa lagusan. Ha, kinakabahan na talaga ako para sa mga batang bihag. Hindi natin alam kung ilan silang hawak ng mga aswang. Sige, bilisan natin ang kilos para makarating agad tayo. Malay mo, naroon na rin si Maestro at nakikialam na sa kanila. Kung ganoon, baka hindi na tayo mahirapan sa laban. Sana nga kuya, sana nga. Dumiretso kami sa bahay ni Kapitan Hilario para magmasid. Pagdating namin, saktong nakita namin siyang bumababa. Agad kaming nagkubli at habang pinagmamasdan siya, napansin naming nagliliyab ang kanyang mga mata. Dahil doon, nagpasya kaming sundan siya ni Floresca. Nag-ingat kami at hindi masyadong lumapit para hindi niya kami mahalata. Huwag tayong magkumpiyansa. Posibleng may iba ring nagmamasid sa atin. Maging handa ka Floresa at ihanda mo ang itak mo. Kuya, nahugot ko na rin ito sa kaluban. Magdasal na rin tayo ng orasyon na magtatago sa atin para hindi tayo madaling makita ng mga aswang. Sige, para mas panatag tayo habang sumusunod. O ano, tapos ka na ba? Handa na ako. Tara na. Sundan natin kung saan papunta si Kapitan Hilario. Kuya, tapos na rin ako. Maingat kaming nagpatuloy hanggang sa may nakita kaming isang taong naglalakad sa unahan. Napahinto kami sandali at napatingin ako kay Floresca nang mapansing papalapit ang taong iyon sa direksyong tinatahak ng kapitan. Tinanong ko siya kung sino kaya iyon, pero sinabi niyang magpatuloy na lang kami. Sandali, tingnan mong mabuti ang galaw niya. Parang si Maestro Arcadio iyon. Nga, kung siya nga iyon, bakit siya papunta kay Kapitan Hilario sa ganitong oras? Hindi ko sigurado, pero pakiramdam ko may gagawin siya. Posibleng haharapin niya ang kapitan. Halika, bilisan natin para makumpirma natin. Sandali kuya, mukhang mali ang iniisip natin. Hindi sila nag-aaway, tila nag-uusap pa sila. Malamang pareho silang may pupuntahan. Kailangan natin silang pigilan kung may masama silang balak. Pero paano kung si Maestro nga iyon? Ano ang gagawin natin? Kailangan muna nating alamin ang tunay niyang layunin. Dapat malinaw ang lahat. Malakas ang kutob ko na kung siya man iyon, hindi siya gagawa ng masama. Baka may iba siyang plano. Paano kung may kambal si Maestro kuya? Baka hindi lang niya sinasabi sa atin. Napailing na lang ako sa haka-haka ni Floresca. Sinundan namin ang dalawa hanggang sa makarating kami sa bungad ng lagusan. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang may mga matang nakatingin sa amin. Kaya agad akong naghanda at binalaan ko si Floresca. Kuya, kinakabahan na ako. Baka mapahamak tayo kung magpadalos-dalos tayo. Wala tayong kakampi at hindi natin alam ang plano ni Maestro. Huwag kang matakot. Hindi tayo dapat pangunahan ng takot. Tandaan mo, buhay ng mga inosenteng bata ang nakasalalay dito. Kung hindi natin sila maililigtas, magpapatuloy lang ang kasamaan ng mga aswang. Tama ka kuya. Sige, magpatuloy na tayo. Baka may iba pang aswang na dumaan at makita tayo. At kung iniisip mo si Maestro, hayaan na muna natin siya. Sa ngayon, tayong dalawa lang ang magtutulungan. Wala nang ibang asahan. Tama, kailangan nating bantayan ang isa't isa. Hindi natin alam kung ilan ang makakalaban natin. Kaya tara na. Baka nakalabas na sila sa kabilang dulo ng lagusan. Sige Kuya Gavino, maingat kaming pumasok sa lagusan hanggang sa makarating sa kabilang dulo. Ilang sandali pa, may narinig kaming mga yabag na papalabas. Napatigil ako at itinuon ang pansin ko. Nakita ko ang 3 aswang na pinagtutulungang kaladkarin ang isang tao. Umiungol pa ito at pilit kumakawala. Dahil sa takot na baka mahuli kami, nag-usap kami ni Floresca ng pabulong. Sino kaya iyon? Parang hindi bata. Akala ko ba mga bata lang ang kinukuha nila? Ano naman ang pakay nila sa taong iyon? Baka kalaban iyon ng pinuno nila. Sandali, paano kung si Maestro Arcadio iyon? Baka nabigo siya. Possible rin. Tara na, pumasok na sila sa kuweba. Kailangan nating malaman kung saan nila tinatago ang mga bata at kung sino talaga ang taong iyon. Sige Kuya Gavino, mauna ka na at babantayan ko ang likuran natin. Sige,
Basta huwag kang lalayo sa akin. Baka may ibang aswang na makahuli sa iyo. Bago tayo pumasok, tiyakin muna natin kung may nagbabantay sa paligid ng kuweba. Mas mabuti ng sigurado. Tama ka kuya. Pero sa tingin ko, wala namang bantay doon. Kung tama ang narinig natin, malamang abala silang lahat sa paghahanda para sa ritual na gagawin nila. Sana, Floresa, magamit natin ang pagkakataong ito para mas mapabilis ang pagligtas natin sa mga bihag. Basta't huwag lang tayong mahuli, baka kung ano pa ang gawin nila sa mga bata. Dahil sa matinding kaba para sa kaligtasan ng mga bata, maingat kaming lumapit sa bungad ng kuweba. Sumilip ako sa loob at nang matiyak kong walang aswang na nagbabantay, sinenyasan ko si Floresa na maaari na kaming pumasok. Pagpasok pa lang namin, agad sumalubong sa amin ang mabahong amoy sa paligid. May mga sulo na nakasindi kaya napansin naming parang may iba pang lagusan papunta sa iba't ibang bahagi ng kuweba. Kailangan nating mahanap kung saan nila ikinulong ang mga batang dinukot nila. Kuya, may nakita akong isang aswang. Naglalakad siya at tila may pupuntahan. Baka siya ang makakatulong sa atin para matukoy kung nasaan ang mga bata. Tara, sundan natin siya. Posibleng siya ang susi para makita natin ang mga bihag. Pero kuya, saan kaya nila isasagawa ang ritual? Wala naman akong nakikitang malawak na lugar dito. Alamin pa natin iyon. Sa ngayon, sundan muna natin ang aswang na iyon. Sulitin natin na nag-isa lang siya. Kailangan hindi natin makuha ang atensyon ng iba. Tama ka Kuya Gavino. Baka may makuha pa tayong impormasyon mula sa kanya. Sinundan namin ang aswang hanggang makarating kami sa isang silid na natatakpan ng malaking bato. Agad niya iyong binuksan. Napailing ako dahil alam kong hindi ko kakayaning itulak iyon kung maisara niya agad. Ilang sandali pa, narinig namin ang iyak ng mga bata mula sa loob. Doon namin nakumpirma na naroon nga sila. Dito ka muna, magbantay ka. Lalapitan ko ang aswang at papatayin ko siya. Sige kuya, mag-ingat ka. Huwag kang magpapatalo sa halimaw na iyon. Tatawagin kita agad kapag may papalapi. Magmasid ka sa paligid. Nasa teritoryo tayo ng mga aswang at wala tayong kontrol dito. Kuya, nang makapasok ang aswang sa silid, agad akong sumunod. Sigurado akong kukuha siya ng bata. Kailangan ko siyang pigilan. Napatango ako kay Floresa at inihanda ang itak. Pagpasok ko, nakita kong nanlalaki sa takot ang mga mata ng mga bata. Sininyasan ko silang manahimik kaya kumalma sila. Napag-alaman kong inihahanda na sila para dalhin sa altar kung saan gagawin ang ritual. Nang hahawakan na ng aswang ang isang bata, agad ko siyang tinaga mula sa likod. Napalingon siya at susugod sana, pero muli ko siyang sinaksak. Nang bumagsak siya, agad ko siyang ginilitan para matiyak na hindi na siya makakabangon. Kuya Gavino, tulungan niyo po kami. Iaalay po kami ni tatay. Gusto niyang buhayin ang nanay namin na siyang pinuno ng mga aswang. Ano? Nawawala na ba siya sa katinuan? Paano mangyayari iyon? 5 taon nang patay ang nanay mo. Kahit anong gawin nila, hindi na iyon mabubuhay. Sinabi ko na rin po iyon sa kanya, pero ayaw niyang maniwala. Tulungan niyo po kami. Baka may dumating pang ibang aswang. Sige, pero huwag kayong gagawa ng ingay. Tutulungan ko kayong makalabas kaya manatili kayong kalmado. Matat, narinig mo si Kuya Gavino. Sabihin mo sa iba na huwag mag-ingay. Huwag kayong gagalaw. Baka masugatan pa kayo sa itak ko. Matalim pa naman ito. Maraming salamat po Kuya Gavino. Nagpasalamat din ang iba pang bata. Habang palabas na sana kami, may narinig kaming mabilis na yabag papalapit. Sinenyasan ko silang umatras at inihanda ko ang aking itak. Ilang sandali pa, tumigil ang mga yabag sa labas. Sumilip ako at napawi ang kaba ko nang makilala ko kung sino iyon. Ayos lang ba ang mga bata? Ilan silang lahat? Ligtas sila. Nakalabas ko na ang 7, kabilang na ang anak ni Kapitan Hilario na si Matt. Kailangan na natin silang ilabas dito. Malapit nang magsimula ang ritual at anumang oras may darating dito. Mas mabuti pa, Floresa, mauna na kayo. Siguraduhin mong ligtas silang makakauwi. At si Matt, iuwi mo muna sa kanila. Baka kung ano pa ang gawin ni Kapitan Hilario sa kanya. Paano ka kuya? Ano ang plano mo? Magpapaiwan ako rito. Lalabanan ko ang mga aswang. Kapag hinayaan natin silang mabuhay, mauulit lang ang lahat ng ito. Kailangan na niyang tuldukan ang kasamaan at kahalayan ng mga ito. Kuya, mag-isa ka lang dyan. Baka mapahamak ka. Tulungan na lang kita at saka natin ilabas ang mga bata. Hindi, Floresa. Unahin natin ang kaligtasan ng mga bata.
Sila ang dahilan kung bakit tayo bumalik dito. Pero paano ka, kuya? Kaya kong alagaan ang sarili ko. Ako ang haharap sa kanila. Kapag hindi ako nakabalik kinabukasan ng umaga, magdala ka na ng mga tao rito. Hulihin ninyo lahat ng aswang. Hindi pa natatapos ang sinasabi ni Floresa nang makarinig kami ng mga yabag na papalapit sa kinaroroonan namin. Pareho kaming kinabahan kaya mabilis naming pinapunta ang mga bata sa loob ng silid at itinago sa likod ng malaking bato. Ilang saglit lang, may mga anino na kaming nakita papalapit, kaya alam naming mga aswang na iyon. Sige na, umalis na kayo rito. Ako na ang haharang sa kanila, para sa akin sila tutok. Hindi pwede kuya, sasama ako sa laban. Marami sila, baka hindi mo kayanin mag-isa. Kung nandito lang si Maestro Arcadio, 3 sana tayo. Pero ikaw na rin ang nagsabi, hindi natin siya maasahan ngayon. 2 na lang tayo. Kuya Gavino, nandyan na sila. 6 silang papasok. Sigurado akong hahanapin nila ang mga bata sa loob. Huwag natin silang hayaang makalapit. Tara, salubungin natin sila. Sige Kuya Gavino. Kailangan mabilis tayo, baka may iba pang makaalam na nandito tayo. Itago na rin natin ang mga katawan pagkatapos. Napatango si Floresa at nauna akong humakbang habang mahigpit ang kapit sa ita. Noong una, kinabahan ako na baka may tumakas at magsumbong. Pero napangisi ako nang makita kong sabay-sabay silang sumugod. Doon nagsimula ang labanan. Habang naglalaban kami, sabay din kaming nagbabantayan sa isa't isa. Floresa, ituon mo ang buong atensyon mo. Huwag kang magpapadala sa kanila. Kuya, akin na to. Hindi ko hahayaang matalo tayo ng mga to. Mahihinang nilalang lang sila. Mga alipores lang sila, pero huwag pa rin tayong magkumpiyansa. Bilog ang buwan, mas malakas sila ngayon. Tama kuya. Pero lalaban tayo hanggang makalabas tayo ng buhay. Para sa mga bata at sa mga posibleng madamay pa. May isa pa tayong kailangang isipin, yung huling bihag na dinala rito. Nga, kailangan din natin siyang mailigtas. Baka ginagamit siya sa mas masamang plano. Sa gitna ng matinding sagupaan at patuloy naming pag-iingat, hindi namin namalayan na unti-unti na pala naming nababawasan ang kalaban. Ang ilan ay naging desperado at nagbanta pang isusumbong kami sa kanilang pinuno. Mas lalo naming pinag-igihan ang laban hanggang isa-isa silang bumagsak. Hanggang sa tuluyan, nakahandusay na lahat ang mga aswang. Sugatan, wala ng malay, at ang iba'y wala ng buhay. Patay na sila kuya. Umalis na tayo at ilabas na ang mga bata. Hindi ako alis hanggat hindi pa naubos ang lahat ng kalaban. Kayo na muna ang umalis. Siguraduhin ninyong ligtas kayong makakalabas. Pero kuya, huwag na, mas mahalaga ang mga bata. Kapag nakauwi ka, huwag mong sasabihin kay nanay ang nangyari, baka mag-alala siya. Bigla naming napansin ang isa pang aswang na pilit gumagapang. Ako na ang tatapos dyan kuya. Isang saksak lang tapos na yan. Sandali, tanungin muna natin siya. Kailangan nating malaman kung nasaan ang altar at saan isasagawa ang ritual. Ikaw ang bahala, kuya. Nilapitan ko siya at sinimulang tanungin. Sa una ayaw niyang magsalita. Pero nang pagbantaan ko siyang papatayin, agad siyang nakiusap. Doon ko nalaman ang lihim na daan papunta sa lugar ng ritual ng mga aswang. Matapos kong makuha ang impormasyon mula sa aswang, nagpasya akong tapusin na agad ang kanyang buhay. Pagkatapos noon, kinaladkad namin ni Floresa ang kanilang mga bangkay pabalik sa loob ng silid, kung saan ikinulong ang mga bata. Musika, doon namin iniwan ang mga ito para hindi agad matuklasan, hanggat hindi muling napapasok ang lugar na iyon. Kaya nga, sige na, ihahatid ko na kayo palabas ng kuweba. Hindi tayo papayag na may haharang pa sa misyon nating iligtas ang mga bata. Sige kuya, pero musika, kapag may pagkakataon, babalik pa rin ako para tulungan ka. Bahala ka Floresa, pero tandaan mo lagi ang sinasabi ko. Kaligtasan ng mga bata ang unahin mo. Matat, ikaw muna ang mamumuno sa mga kasama mong bata. Sundin ninyo si 8 Floresa ninyo. Opo Kuya Gavino. Susundin po namin siya kahit anong mangyari. O mga bata, tara na. Huwag kayong maingay at maging alerto kayo sa paligid para makita natin kung may paparating na kalaban. Opo 8 Floresa. Musika, mag-ingat po kami at magmamasid kami. Sige na Floresa, mauna na kayo. Ako ang bahala sa likod. Floresa, kapag may kakaiba kang napansin, senyasan mo agad ako. Sige kuya, ako na bahala diyan. Musika, dahan-dahan kaming naglakad pabalik sa rutang dinaanan namin noong sinusundan pa namin ang mga aswang.
Nasa gitna na kami ng paglalakad nang bigla kaming nakarinig ng pamilyar na mga boses. Napatingin ako kay Floresa at sabay siyang sumenyas na huminto kami. Agad akong lumapit sa kanya para alamin kung ano ang nakita niya. Wala akong nakita kuya, pero pamilyar sa akin ang mga boses na iyon. Sa akin din kung hindi ako nagkakamali, si Kapitan Hilario ang isa roon. Hindi lang siya, parang si Maestro Arcadio rin ang isa sa kanila. Parang tama ka. Sige, lumabas na kayo para masundan ko kayo. Baka papunta sila sa lugar na sinabi ng aswang na nakuha ko ang impormasyon. Musika, sige kuya, pero ganito na lang, ihatid ko muna sila hanggang bungad ng lagusan. Pagkatapos, babalik ako sa'yo. Ikaw ang bahala. Siguraduhin mo lang na walang ibang aswang na nakaabang sa kanila. Kuya, ako na bahala. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad hanggang sa makita na namin ang bungad ng kuweba. Sinenyasan ko si Floresa na bilisan na ang pag-akay sa mga bata papunta sa lagusan. Sumunod naman sila agad. Musika, matat, dumiretso lang kayo hanggang sa makalabas kayo sa lagusang ito. Opo, 8 Floresa. Nga pala, mas mabuti kung dumiretso na kayo sa bahay. Nandun si nanay, ligtas kayo roon. Baka kung umuwi kayo, sundan pa kayo ng mga aswang at muli kayong dukutin. Ete, paano kung wala siya roon? Ano po gagawin namin? Hindi mangyayari iyon. Nandun si nanay at hindi siya alis. Tawagin nyo na lang siya at pumasok kayo sa bakuran. Hindi basta makakapasok ang mga aswang doon. 6 po 8, gagawin po namin. Narinig nyo si 8 Floresa. Tara na. Baka makita pa tayo ni Matmat. Sige, pumasok na kayo para makauwi na kayo agad. Papalapit na ang mga aswang dito. Baka maabutan pa nila kayo. Bilisan nyo. Doon din ay lumapit ako sa kanila. Mabilis namang sumunod ang mga bata sa utos ko. Isa-isa silang pumasok. Nang simat na sana ang papasok, bigla kaming natigilan nang makarinig ng mga yabag na papalabas ng kuweba. Napalingon ako at kinabahan nang makita ko si Kapitan Hilario kasama ang mga aswang. Ano ang karapatan niyong ilabas ang mga bata? Mga pakialamero, ibalik niyo sila sa amin, kung hindi na kayo makakalabas ng buhay dito. Tama na yang kabaliwan mo, Kapitan. Mga inosenteng bata ang kinuha nyo para sa walang kabuluhang ritual. Wala ka nang pakialam doon, Gavino. Ibalik nyo ang mga bata o papatayin namin lahat ng tao sa baryo natin. Sobra na kayo, Kapitan. Pati sarili ninyong anak isinama nyo sa kahibangan na ito. Kahit anong gawin nyo, hindi na mabubuhay ang asawa ninyong 5 taon ng patay. Tama na itay, hindi na mabubuhay si inay. Umuwi na tayo. Huwag na tayong sumama sa kanila. Niloloko lang po kayo. Tumigil ka, Matmat. Bata ka pa kaya wala ka pang alam. Ako ang ama mo. Lumapit ka rito. Huwag kang makinig sa magkapatid na albularyo na iyan. Huwag mong pakinggan ang tatay mo. Matmat, Kapitan, kung gusto mong mabawi ang mga bata, kailangan mo muna kaming tapusin sa labanan. Makukuha nyo lang silang muli kapag patay na kami. Nagngit-ngit sa galit si Kapitan Hilario habang nakatingin sa amin. Inutusan niya agad ang kanyang mga kasamahan na sumugod at walang pag-alinlangan silang tumango bago kami sinalakay. Sa mismong sandaling iyon, humakbang na rin ako pasulong para salubungin ang kanilang pag-atake. Sinabihan ko si Floresa na bantayan ang natitirang mga bata dahil baka kunin sila ng mga aswang anumang oras. Habang abala ako sa pakikipaglaban, mabilis na lumapit si Kapitan Hilario, kina Mat at Flora. Halika na, anak. Isama mo na rin ang mga bata. Kailangan na nating bumalik sa loob ng kuweba. Huwag na nating hintayin pang magalit si Pinuno. Hindi po, te. Hindi ako sasama sa inyo. Sagot ni Mat na nanginginig ang boses. Alam ko po na papatayin nyo lang kami at iaalay. Ayaw ko pong mamatay. Buhay. Tay, naniniwala po ba kayo sa sinasabi ng pinuno ninyo? Niloloko lang kayo noon. Ginagamit niya lang ang mga pangarap at kahinaan ninyo para mapasunod kayo. Umuwi na po tayo. Tay, bumalik na tayo sa dati. Ayoko na pong makita kayong ganyan. Ngunit matigas ang sagot ni Kapitan Hilario. Kung gusto mong bumalik tayo sa dati, kailangan kasama natin ang nanay mo. Siya lang ang tanging paraan. Mat, napaka makasarili ninyo, sigaw ni Mat. Para lang mabuhay ang asawa ninyo, isasakripisyo nyo si Mat? Ano bang kasalanan niya? Mas lalong nagdilim ang mukha ni Kapitan Hilario at muling sinubukang sunggaban si Flora. Pero agad siyang sinalag ng kapatid ko gamit ang itak. Nang makita kong nanganganib ang mga bata, lalo kong pinabilis ang pakikipaglaban sa mga tauhan ni Kapitan Hilario
hanggang sa tuluyan ko silang matalo. Pagkatapos ay ibinaling ko ang pansin ko sa kapitan mismo. Mga pakialamero kayo, galit niyang sabi. Hindi nyo alam ang mangyayari dahil sa ginagawa ninyo. Hindi nyo alam kung sino ang madadamay. Kapag may iba pa kayong nadamay na inosente, alam nyo na kung ano ang kahihinatnan ninyo. Ngumisi ako. Subukan mo lang, sagot ko. Hindi mo kami matatakot. Akala nyo ba malakas na kayo? Mga baguhan lang kayo kumpara kay maestro niya. Wala pa kayo sa kalingkingan niya. Alam namin, sagot ko ng seryoso. Pero kapag dumating siya rito, siya na ang magwawakas sa inyo. Natigilan si Kapitan Hilario. Sigurado ka ba diyan? Paano kung hindi na siya dumating? Anong ginawa niyo sa kanya? Tanong ko ng mariin. Huwag niyong sabihing siya ang huling dinala niyo rito. Napatawa ang mga kasamahan niya. Baka magulat ka sa katotohanan, sagot niya. Ngayon, kailangan naming kunin ang mga bata. Magsisimula na ang ritual. Ako ang mapaparusahan kapag wala kaming mayaalay. Hindi mangyayari yan, sagot ko. Kung gusto mo sila, labanan mo muna ako. Subukan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Hamon niya. Hindi lang kita makakalaban, matatalo pa kita, sagot ko. Kapitan Hilario, huwag kang magyabang, dagdag ko. Alam mong hindi kayo mananalo. Bigla siyang sumugod sa akin. Napaatras ako para umiwas sa unang atake. Pero hindi siya tumigil. Tuloy-tuloy siyang sumalakay, kaya napilitan akong gumanti at labanan siya ng buong lakas. Una, sinubukan ko siyang pabagsakin at ipitin sa lupa para mawalan siya ng galaw. Ngunit mas lalo siyang naging marahas at agresibo. Kaya napagdesisyunan kong sugatan siya hanggang sa manghina. Sa huli, bumagsak si Kapitan Hilario sa lupa, hingal na hingal at duguan. Ngunit imbes na matakot, nagsimula siyang tumawa. Gilitan mo na ako, katulad ng ginawa mo sa ibang aswang, mahina niyang sabi. Bakit? Sino ba talaga ang dinala niyo rito? Tanong ko. Kapag si Mayor Arcadio ang nandito, makakatakas siya at kayong lahat ang ubusin niya. Sagot niya bago tumawa muli. Biglang sumingit si Matt. Tay, tama na po. Umuwi na tayo. Pagod na po ako at gutom na. Tumahimik ka, sigaw ni Kapitan Hilario. Wala kang silbi, bata. Gusto ko lang naman mabuhay ang nanay mo. Bulong niya, puno ng galit at sakit. Pero ikaw mismo ang humahadlang. Dahil wala na talaga siyang buhay. Kahit anumang pilit ninyo, hindi na siya muling mabubuhay. Magpakatao ka, Kapitan. Dinadamay mo pa ang buong baryo dahil lang sa kaguluhan ng isip mo. Bago pa tuluyang makawala sa pagkakahawak ang kapitan, buong lakas kong inihampas ang hawakan ng aking itak sa batong nasa tabi namin. Napaunda siya sa sakit at agad na bumagsak na walang malay. Akma pa sana si Matt na lapitan ang kanyang ama, ngunit bigla kaming natigilan nang may lumabas mula sa loob ng kuweba. Maestro Arcadio, kayo? Anong ginagawa niyo rito? Bakit kasama niyo ang mga aswang? Huwag mong sabihing ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Gabino. Ngumisi siya ng malamig. Ako ang pinuno ng mga aswang. Ako ang gabunan na nakita mo noong palihim kang pumasok dito. Napakuyom ako sa galit. Hayop kayo. Nilinlang niyo kami. Akala namin mabuti kayo, pero kayo pala ang ugat ng lahat ng ito. Tumawa siya ng malakas. May sarili kaming layunin na hindi madaling makamit. At sa tulong ng mga batang inaalagaan ninyo, mas mapapadali ang lahat. Kung akala niyo susunod ako sa gusto niyo, nagkakamali kayo. Hinding-hindi namin kayo papayagan. Subukan niyo akong pigilan sa pagkuha ng mga bata. Malamig niyang sagot. Pero hindi niyo magugustuhan ang kapalit, lalo na si Floresa. Anong ibig mong sabihin? Kung alam lang naming ganyan ka, hindi na sana kami nagtiwala sa'yo, sagot ko. Pasalamat ka at may itinatago kang kakayahan, kaya hindi ka agad nabisto. Ngayon, ibigay niyo ang mga bata, o papatayin ko ang taong kasama namin rito. Kung iniisip nyo na nagbibiro ako, nagkakamali kayo. Habang tinititigan ko si Maestro Arcadio, ramdam ko ang mas lumalalim niyang kasamaan. Ilang saglit lang, itinaas niya ang kamay niya at mula sa kuweba ay lumabas pa ang mas maraming aswang. Nanlaki ang mata naming dalawa ni Floresa nang makita namin si Nanay Pilar. Nakagapos, may busal sa bibig at nakatakip ang mga mata. Ngayon, ibalik nyo sa akin ang mga bata, o papatayin ko sa harap ninyo ang pinakamahal ninyo. Hindi namin isusuko ang mga bata para lang sa kapangyarihan mo, sigaw ko. Matt, umalis na kayo. Umalis na. Hindi po. Hindi ko po iwan si tatay, sagot ni Matt.
Sasama po kami, sabay-sabay. Napaka-demonyo mo, Maestro Arcadio, sigaw ko. Huwag mong sasaktan si Nanay Pilar, kung hindi, pagsisisihan mo yan. Tumawa siya ng nakakaloko. Tinatakot niyo ako? Anong kaya niyo laban sa akin? Itak lang ang hawak ninyo, samantalang ako ay isang aswang. Mas malakas ako kaysa sa inyo. Maaring malakas ka, pero ginagamit mo ang iba para sa sarili mong layunin. Hindi ka makapangyarihan, isa kang mahina at duwag na parasitiko. Kapag wala ang mga tauhan mo, wala ka ring halaga. Diyan ka nagkakamali, galit niyang sagot. Kahit mag-isa ako, kaya kong pumatay. Bigla siyang sumugod at akmang sasakal kay Nanay Pilar. Tumakbo ako papunta sa kanya, ngunit nakita niya ako at agad niyang inutusan ang mga aswang na harangan ako. Sumigaw rin si Floresa at sumugod sa kabilang panig. Dahil mahigit 10 aswang ang nakapalibot sa amin, naging maingat kami sa bawat galaw. Isa-isa naming sinasalubong ang mga sumusugod at tinataga sila sa tamang tiempo. Ngunit dahil sa liwanag ng buwan, mas mabilis at mas malakas ang kanilang kilos. Hanggang diyan lang ba kayo? Ako ang nagturo sa inyo niyan. Pangungutya niya. Kung may mahina rito, ikaw yon, sagot ko. Kailangan mo pa ng iba para lang maging malakas. Dinamay mo pa si Kapitan Hilario. Lahat kami pinahamak mo. Walang ligtas dito. Kaya kung gusto nyo pang mabuhay, ibalik nyo ang mga bata. Kung ako sa inyo, sumama na lang kayo sa amin, dagdag niya. Kami ang maghahari rito. Hindi kailanman mangyayari yan, sigaw ko. Napatawa si Maestro Arcadio habang patuloy ang labanan. Sa gitna ng kaguluhan, mas hinigpitan niya ang pagkakahawak kay Nanay Pilar, na lalo pang nagpasiklab ng aming galit. Nagulat siya nang makita kami, ngunit mas lalo siyang natigilan nang masilayan si Mayor Arcadio. Nasaan ang aswang? Sigaw niya. Dahil alam kong nasa panganib na rin si Nanay, lalo kong pinatindi ang pakikipaglaban sa mga tauhan ni Maestro. Hayop ka, Arcadio. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang mga anak ko. Akala ko tuturuan mo sila, pero anong ginawa mo? Hindi mo ako naiintindihan, Pilar. Malamig niyang sagot. Mas pinili kong maghangad ng kapangyarihan para magawa ko ang gusto ko. Hindi ako mananatiling albularyo lang at magpapakulong sa pagiging gabunan. Napakawalang hiya mo, sigaw niya. Kung alam ko lang, hindi ko na hinayaang sumama ang mga anak ko sa'yo. Pero huli na ang lahat, Pilar, tugon niya. Hindi na nila ako sinusunod, sarili na nilang paniniwala ang umiiral. At alam mo ba ang kapalit niyan? Kamatayan ninyong lahat. Hinding-hindi mangyayari yan, sigaw ko. Lalaban sina Gabino at Floresa. Hindi nila hahayaan ang demonyong katulad mo. Napatawa siya ng malakas. Marami akong alagad. Kahit hindi ko na kayo hawakan, sigurado akong mabubura kayo sa mundong ito. Sa galit ko, pinatindi ko pa ang pakikipaglaban at isa-isa kong pinabagsak ang mga aswang na sumugod. Tinitiyak kong tinatamaan ko sila sa mga kritikal na bahagi hanggang sa hindi na sila makatayo. Ngunit biglang natigil si Maestro Arcadio nang makita niya ang aking bilis at lakas. Kalaunan, nagapi namin ang kanyang mga alagad. Ngunit sa hindi namin inaasahan, bigla niyang sinunggaban si Nanay sa lig. Nanay, sigaw namin habang nagpupumiglas siya. Bitawan mo siya, duwag, galit kong sigaw. Kami ang kalabanin mo. Siguraduhin ko lang na matutupad ang plano ko. Malamig niyang sagot. Ibalik niyo ang mga bata o mamamatay ang ina ninyo. Subukan mo lang, sagot ko. Hindi ka magtatagumpay. Fine, bitawan ko siya, anya, ngunit may ngiti ng kasamaan sa labi. Ibalik niyo ang mga bata. Mga anak, huwag kayong susunod sa demonyong yan, sigaw ni Nanay. Pahamak lang ang hatid niya. Pagkapakawalan sa kanya, bigla niyang itinulak si Maestro Arcadio. Galit na galit siya at akmang sasalakay muli, ngunit naunahan ko siya at ako na ang sumugod. Sa gitna ng laban, pinilit kong palayuin si Nanay kasama ang mga bata. Biglang may mga bagong aswang na lumabas mula sa kuweba. Hahabulin sana nila si Nanay, ngunit pinigilan sila ni Floresa. Floresa, ipakita mo kung ano ang kaya mo, sigaw ni Maestro. Tingnan natin kung makakalaban ka. Gagawin ko ang lahat para pigilan kayo, sagot niya. Mga alagad, durugin ninyo siya, utos niya. Nanlaki ang mata ko nang sabay-sabay nilang sinugod si Floresa. Lalong tumalim ang tingin ko at mas pinatindi ko ang laban kay Maestro. Bigla niya akong itinulak at napaatras ako. Pag-angat ko ng itak, mabilis siyang umiwas at ako ang kanyang tinamaan.
Bumagsak ako sa lupa at nabitawan ko ang sandata ko. Nang tatayo ako, inapakan niya ang tiyan ko. Ganyan mo panoorin ang pagbagsak ng kapatid mo? Sabi niya nang may pangungutya. Hindi mangyayari yan, mariin kong sagot. Hindi ka namin hahayaan. Kuya, hindi ko na kaya, sigaw ni Floresa habang napapalibutan siya. Marami sila. Hindi kita pababayaan, sagot ko. Kakayanin natin to. Tignan mo siya, natatawang sabi ni Maestro. Ni hindi mo mailigtas ang sarili mo, tutulungan mo pa ang kapatid mo? Natauhan ako at sa isang mabilis na galaw, sinipa ko siya sa gitna. Napaungol siya sa sakit. Agad kong dinampot ang itak at tumayo. Ngunit sinalubong niya ako. Sa isang mabilis na galaw, nagawa kong tagain siya sa dibdib. Bumagsak siya at agad akong tumakbo kay Floresa. Nandito na ako, Floresa. Hindi kita pababayaan. Salamat, kuya, muntik na ako. Tapusin na natin sila, sabi ko. Pero buhay pa si Maestro, paalala niya. Baka bumalik pa siya. Hindi na ako sumagot at muling hinarap ang mga aswang. Dahil sa natamo nilang sugat at sa bisa ng aking mga orasyon, humina ang kanilang kilos. Kalaunan, sabay naming napabagsak ang natitirang alagad ni Maestro Arcadio. Ngunit biglang narinig namin ang ungol ni Kapitan Hilario. Bumalik na ang ulirat niya, bulong ko. Kung patuloy pa siyang sumunod kay Maestro, wala tayong magagawa kundi tapusin siya, sabi ko. Ano naman si Matt? Tanong ni Floresa. Sino ang mag-alaga sa kanya? Wala na tayong oras. Kailangang tapusin natin ito, sagot ko. Nga ang mahalaga, matapos na ang kasamaan dito, tugon niya. Maghanda ka, sabi ko. Parating na siya. Sigurado akong may binabalak siyang masama. Hindi pa man ako tapos magsalita, bigla siyang sumugod palundag papunta sa amin. Mabilis kong itinulak si Floresa palayo para makaiwas. Pagkalapag niya, si Kapitan Hilario na ang nasa harapan ko. Kaagad niya akong inatake, kaya sinalubong ko siya gamit ang aking itak. Alam kong matindi ang galit niya sa akin dahil sa nangyari, pero hindi ko siya hinayaang manaig ng basta-basta. Dahil sa inyo, hindi na muling mabubuhay ang asawa ko, sigaw niya. Pareho kayong magkapatid na pakialamero. Kung pakialamero man kami, wala kaming pakialam kung anong plano mong pagdukot sa mga bata, sagot ko. Pati sarili kong anak dinamay mo pa. Wala kayong karapatan sa anak ko. Bakit? Anak niyo ba siya? Hindi. Napakawalang hiya mo, sigaw ko. Ngayon pa lang, sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Akmang sasakal siya sa akin, pero mabilis akong umiwas sa gilid niya. Sa paglingon niya, walang pag-alinlangan kong inihataw ang itak ko sa kanyang lig. Sa lakas ng tama, bumagsak siya sa lupa. Sinubukan pa niyang gumapang at lumaban, ngunit agad kong tinaga ang kanyang kamay para hindi na siya makagalaw pa. Alam kong kung hindi ko siya matatapos, patuloy pa rin siyang magiging banta. Kahit nagmamakaawa na siya, hindi ako natinag. Alam kong wala nang natitirang kabutihan sa kanya. Sigurado na tayo, hindi na babangon pa si Kapitan, sabi ko. Pero isa na lang ang natitira, si Arcadio. Nasaan siya? Tanong ni Floresa. Bakit wala siya rito? Kanina lang nandito siya. Baka nakatakas. Pwedeng hinahabol niya si nanay. Agad akong kinabahan. Delikado ang sitwasyon nila. Kuya, umalis na tayo rito, sabi ni Floresa. Kailangan nating umuwi kung tama ang hinala natin. Sandali, siguraduhin muna natin na wala pa siya rito, sagot ko. Baka nagtatago lang siya. Hindi natin siya dapat hayaang makalayo, dagdag ko. Tumango si Floresa. Tama ka, kuya. Kapag nakabawi siya, mas lalong mapapahamak ang mga tao sa baryo. Kaya hanapin natin siya ngayon. Bumalik kami sa kuweba. Habang papalapit kami sa bungad, napansin namin ang mga patak ng dugo sa lupa. Itinuro ko iyon kay Floresa. Pero pagdating namin sa mismong pasukan, bigla na lang nawala ang mga bakas. Akma na sana kaming papasok nang marinig namin ang isang nakakatakot na ungol. Hinahanap niyo ba ako? Hindi niyo na kailangang halughugin pa ang kuweba. Tapusin na natin ito. Maestro, anong nangyari sa inyo? Tanong ko nang makita ko ang itsura niya. Bakit parang hindi na kayo tao? Ngumisi siya ng nakakatakot. Ako ang gabunan. Mas malakas ako kaysa sa tao. At higit pa sa karaniwang aswang. Kaya pala hindi ka mamatay-matay. Masamang damo talaga ang tulad mo, sabi ko. Masamang damo nga ako, sagot niya. Pero kahit ganoon, ako pa rin ang nagturo sa inyo. Kung hindi dahil sa akin, baka naging mas masahol pa kayo.
Pasalamat kayo. Pasalamat, sagot ni Floresa. Kung pwede lang, sana hindi ka namin naging maestro. Mas gugustuhin pa naming maging ordinaryong tao kaysa sundin ka. Tumawa siya ng malakas. Nakakatawa kayo. Kung naging tulad lang kayo ni Kapitan Hilario, sana wala tayong problema. Sumama na kayo sa akin at sabay nating pagharian ang mga aswang. Hindi, sigaw namin. Hindi kami katulad mo. Hindi kami halimaw. Kung ganoon, alam nyo na ang mangyayari. Simula ngayon, hindi ko na kayo ituturing na mga estudyante. Wala rin kaming kinikilalang maestro. Nagngit-ngit siya sa galit. Umuusok ang kanyang ilong habang humihinga. Pero hindi ako natinag. Sage, Floresa, sabi ko. Ako na ang haharap sa kanya. Tumango siya at umatras. Pagkakita niya ng pagkakataon, agad siyang sumugod sa akin. Nakipaglaban ako gamit ang itak, pero sobrang bilis niya at hindi ko siya magawang tamaan. Humanda kayo. Hindi matatapos ang gabing ito, sigaw niya. Wala kaming ginawang masama, sagot ko. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Masusunog ang kaluluwa ninyo. Kung ganoon, handa na ako, sagot ko. Bigla ko siyang sinakal at inangat mula sa lupa. Akmang ibabagsak ko siya, pero mabilis na sumugod si Floresa at tinaga siya. Nabitiwan niya ako. Paglingon niya kay Floresa, ako naman ang sumugod at tinaga siya sa likod. Pero hindi pa sapat ang sugat, kaya muli akong umatake. Napaungol siya sa sakit. Bago pa siya makabawi, tinamaan siya muli ni Floresa sa lig. Bumagsak siya sa lupa. Heto na, maestro, akala mo ba malakas ka? Sabi ko. Bakit ka bumagsak sa isang tagaan lang? Hindi pa tapos ang laban natin. Huwag mong sabihing mahina na siya dahil sa isang taglang. Kuya, mukhang hindi na siya gumagalaw, sabi ni Floresa. Patay na siya, dagdag niya. Hindi pa, sagot ko agad. Humihinga pa ang demonyong yan. Huwag kang pakakasiguro. Posibleng nagpapanggap lang siya na mahina. Pagkakasabi ko noon, bigla siyang kumilos at akmang tatayo. Pero bago pa niya mayangat ang sarili, mariin ko siyang inapakan sa likod. Napaungol siya sa sakit. Tapusin na natin siya, sabi ni Floresa. Hindi na ako nagdalawang isip. Isa-isa ko siyang tinaga sa batok, hanggang sa tuluyang huminto ang galaw niya. Napabuntong hininga na lang ako nang makita kong hiwalay na ang ulo niya sa katawan. Ngayon, sigurado na, wala na ang gabunang yan. Itapon na lang natin ang ulo sa ilog, sabi ko. At iwan dito ang katawan. Paano kung may makakita, kuya? Tanong ni Floresa. Wala. Sisiguraduhin nating mananatiling lihim ang lagusan na ito. Sa tingin ko, matagal na niya itong ginagamit para makapasok dito. Dagdag ko. Ginamit niya lang ang pagiging albularyo niya para itago ang totoong plano niya. Malamang nga, sagot ni Floresa. Pero kahit ano paman, wala na siya ngayon, sabi ko. At pati mga alagad niya. Sa wakas, magiging tahimik na ang baryo. Kuya, sagot niya. Wala nang aswang na maghahari dito. Kung may matira man, mga karaniwan na lang at madaling mapapabagsak. Kinuha ko ang ulo ni Maestro Arcadio. Bago kami umalis, sinigurado naming wala nang anumang buhay na nilalang sa paligid. Pagkalabas namin ng lagusan, dumiretso kami sa ilog at doon itinapon ang kanyang ulo. Pagkatapos noon, nagpasya kaming umuwi. Pagdating namin, sinalubong kami ni nanay kasama ang mga bata. Mga anak, buti nakauwi kayo. Anong nangyari? Natalo nyo ba ang mga aswang? Si tatay nasaan siya? Tanong ni Matt. Pasensya na, Matt, sagot ko. Sinubukan namin siyang iligtas, pero mas pinili niya ang pinaniniwalaan niyang pinuno. Kung ganoon, wala na si tatay. Nanginginig niyang tanong. Paano na ako? Wala na akong magulang. Matt, huwag kang mag-alala, sabi ni nanay. Dito ka na sa amin. Ikaw na ang magiging kapatid namin. Tama, dagdag ko. Hindi ka namin pababayaan. Kalma lang, Matt, sabi pa namin. Hindi ka na niya tunay na inalagaan kung ginamit ka lang niya bilang alay. Kung mahal ka niya talaga, hindi ka niya isasakripisyo. Unti-unti siyang kumalma. Siguro nga tama kayo, mahinang sagot niya. Matagal na akong nasasaktan ni tatay. Pagkatapos noon, isa-isa naming inihatid ang mga bata sa kani-kanilang bahay. Nakilala pa namin ang ilang tanod na naghahanap sa kanila, kaya ipinaliwanag namin ang buong pangyayari. Hindi sila agad makapaniwala na sangkot si Kapitan Hilario sa kasamaan. Ngunit nang marinig nila ang mga kwento ng mga bata, tuluyan silang naniwala. Sumama pa sila sa amin para siguraduhing ligtas ang lahat.
Habang pauwi kami ni Floresa, napabuntong hininga siya. Mabuti na lang, kuya, na iligtas natin sila. Sagot ko, kung hindi, baka mas masahol pa ang nangyari. At siguradong itatago lang ni Maestro Arcadio ang lahat ng kasamaan niya. Pero si Matt siya ang pinakaawa-awa, dagdag niya. Ginamit lang siya ng sarili niyang ama. Sagot ko, at pati si Kapitan Hilario, umasa pa sa imposible, sa pagbuhay ng patay. 5 taon nang wala ang asawa niya, pero naniwala pa rin siya. Tahimik kaming naglakad hanggang sa makauwi. Pagdating sa bahay, naligo kami para alisin ang dumi at bahid ng laban. Pagkatapos noon, nagpahinga kami. Kahit papaano, ramdam namin ang kapayapaan. Wala na sina Maestro Arcadio at ang mga aswang. Kinabukasan, nagsalita si Matt. Kuya, uwi muna ako sa amin. Kukunin ko lang ang damit ko at mga litrato ni nanay. Bumalik ka agad dito, ha? O kaya magpasama ka na kay Kuya Gavino mo. Wala naman silang gagawin ni Ed Floresa ngayon. Baka po makaabala lang ako sa kanila. Hindi, Matt. Sige na, pagkatapos nating kumain, dadaan muna tayo sa bahay ninyo para kunin ang mga gamit mong mahalaga. Okay po, Kuya Gavino. Oh, mag-ingat kayo ha. Baka may natitira pang kalaban at umatak ulit. Huwag kang mag-alala. Araw pa ngayon at higit sa lahat, wala na ang mga aswang. Patay na sila. Tama ang kuya mo, sabi ko. Pero kahit ganoon, hindi tayo pwedeng maging kampante. Mga nilalang ng kadiliman ang kalaban natin. Hindi natin alam kung kailan sila babalik. Kuya, handa po akong lumaban kahit kailan, sabi ni Matt. Huwag lang silang magkamali na pumunta rito sa baryo. Hindi ako magdadalawang isip na harapin sila. Makalipas iyon, nagpaalam kami kay nanay para pumunta sa bahay ni Matt. Pagdating namin doon, biglang napaiyak ang bata. Kaya agad ko siyang pinakalma. Sa kabutihang palad, kumalma siya nang makita ang litrato ng kanyang ina. Tinulungan ko rin siyang pumili ng mga damit na dadalhin niya sa amin. Kuya Gavino, pwede po ba muna tayong magtagal dito? Mamaya na lang po tayo umuwi. Kung yan ang gusto mo, sige. Pero kung magutom ka, uwi tayo agad ha. Opo, Matt, lilipas din yang lungkot mo. Kakayanin mo rin yan. Kuya, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo at kay Ed Floresa, baka napatay na kami ni tatay. Mabuti na lang at nagtagumpay tayo, sagot ko. Hindi dahil sa amin, kundi dahil sa tulong ng Diyos. Ano po ang plano natin ngayon, kuya? Sa ngayon, tututok muna tayo sa pagpapagaling at pag-alaga sa'yo. Mag-ipon din tayo para makapag-aral ka. Kayo na po bahala sa akin, kuya. Salamat po talaga. Walang anuman, Matt. Nanatili kami sa bahay nila hanggang hapon. Nang magreklamo na siya ng gutom, saka kami umuwi. Nagtaka si nanay kung bakit kami natagalan, kaya sinabi naming naglibot lang kami para magpahangin at mag-isip. Mula noon, si Matt ay tumira na sa amin at itinuring naming tunay na kapatid. Isang umaga, biglang nagsalita si Matt. Nanay, kuya, nanaginip po ako kay Tatay Hilario. May babala po siya sa atin. Kailangan daw nating mag-ingat. Ano naman daw ang sinabi niya? Tanong ko. Huwag mo nang pansinin yan, Matt, sabi ng nanay. Baka niloloko ka lang kahit sa panaginip. Pero sabi niya po, may mga aswang pa raw na atake dito. Kailangan na daw nating umalis bago mahuli ang lahat. Diyos ko! Parang kahit patay na siya, natatakot pa rin tayo sa kanya, bulong ko. Hindi na natin siya papakinggan. Hindi tayo alis dito, matigas na sabi ni nanay. At kung may dumating mang aswang, nandito ang mga tanod. Handa silang tumulong. Tama. Handa rin tayo, dagdag ko. Hindi na natin hahayaan na maulit ang nangyari sa mga bata. Sang-ayon ni nanay, lahat gagawin natin para maprotektahan ang baryo. Pero kahit ganoon, mag-ingat pa rin tayo, sabi ko. Hindi natin dapat isiping ligtas na tayo ng tuluyan. Dahil sa panaginip ni Matt, napagdesisyunan naming magpatrolya ni Floresa tuwing gabi. Tinitiyak naming walang makakalusot na aswang papasok sa aming baryo at muling mananaki. Paulit-ulit din naming binabalikan ang lagusan para masigurong walang sinumang nakakakita o nakakakatuklas nito. Gumawa rin ako ng isang panalangin at ritual upang maitago ang daan na iyon. Ang dating daanan papunta sa kuweba na naging taguan ng aming dating gurong gabunan. Ngayon, mas lalong mahirap nang matagpuan ang lagusan. Halos imposible nang makapasok doon ang kahit sino. Pero kahit ganoon, hindi pa rin kami naging kampante.
Baka may mga aswang o masasamang albularyo na may kakayahang baliin o sirain ang bisa ng dasal na ginawa ko. Subukan natin ang bagong ruta kapag nagroronda tayo, kuya, sabi ni Floresa. Mas mabuti pa rin yung sigurado tayo, sagot ko. Nga, Floresa. Tara na, ipagpatuloy natin ang pagbabantay. Dapat walang aswang na makakalusot dito at makakapaminsala. Punta rin tayo sa kabilang baryo, dagdag niya. May ulat na palihim silang inaatake ng mga nilalang na iyon. Sige, tara na. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Baka may malusutan pa tayo ng mga halimaw na iyon. Kaagad kaming nagtungo sa kalapit na baryo para tiyakin ang kaligtasan nila. Nang makasigurado kaming wala ng banta, umuwi kami para magpahinga. Simula noon, naging araw-araw at gabi-gabi na ang aming pagbabantay kasama si Floresa. Sa kabutihang palad, wala nang naitalang pag-atake ng aswang sa aming lugar. Unti-unting bumalik ang kapayapaan sa aming pamumuhay. Dahil wala nang magulang si Matt, inampon namin siya at inalagaan hanggang sa siya ay lumaki. Sa kasalukuyan, may kanya-kanya na kaming pamilya at pamumuhay. Kapag nagkakaroon ng pagkakataon, nagkikita-kita kami para dalawin ang puntod ni Nanay Pilar at pati na rin ang libingan ng kanyang ina. Mga ka-Abangers, maraming salamat sa pagsubaybay hanggang dulo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang pindutin ang like button. Kung bago pa lang kayo sa channel, sana mag-subscribe kayo at mag-iwan ng comment. Kung gusto nyo pa ng mas maraming kwento, pwede nyong bisitahin ang iba pa nating channels kung saan mas marami pang narration at content. May bagong channel din tayo na may mas makabagong estilo. May music at effects para mas intense ang experience habang nakikinig kayo. Huwag nyo ring kalimutang i-follow ang ating Facebook page para sa iba pang updates at lumang kwento. Maraming salamat ulit at hanggang sa susunod na kwento.